yan ang reasoning ni Boying Remulla, eh pwede rin nating sabihin, kaya naabsuelto yung anak mo kasi makapangyarihan kayo dahil mayaman kayo, nasa poder ka. Di lahat na lang under a cloud, pati yung pagka-absuelto sa anak mo. Iba-iba naman tayo. Wag muna tayong bumatikos ngayon sapagkat may dalawa tayong i-congratulate. Yes, sige. Good news naman tayo. Okay. Unang-una, i-congratulate natin ang pamunuhan ng Philippine General Hospital sa pagpapasinaya ng kanilang bagong proyektong special parang Coco Martin lang ang dating. Ano po yun? Specialty! Ano ba yan? Buyoy! Specialty. Kanya niya, buyoy pa. Attorney nabuyoy ka na Ano ba yan? Okay lang yan. Take two, sorry direct. Specialty, yun! Center Construction. Kahapon yata ito. Ewan ko kahapon o nung isang araw ay pinamunuhan po ni First Lady Liza Araneta Marcos ang time capsule. Diba meron yung time capsule? Ano ba nilalagay sa time capsule? Mga vitamina ba yun? Capsule ito yung laying ng cornerstone. Yung unang-unang ilalagay para sa pundasyon. Symbolic ito. Okay. Ang kasama niya ay sina PGH Director Dr. Gap Legaspi, Manila Mayor Hani Lacuna, Health Secretary Ted Herbosa, UP President Angelo Jimenez, Public Works Secretary Manuel Bonoan at UP Manila Chancellor Dr. Michael Kian. Ito ay magiging 16 na palapag. Wow, that's good. At magkakaroon ng 45, I'm sorry, 450 mga kama. Ibig sabihin, 450 patients. Yan, isang makabagong emergency at operating rooms, ICU at mga klinika. Wow, that's good. Ay napapanahon na sapagkat 1908 pa, kung ako hindi nagkakamali, ang pagtatag ng PGH. At actually, napakaganda po ng PGH. Magagaling ang mga doktor, world class. Correct. Mga equipment, puro state of the art, puro latest. Yung gusali lang nila, medyo luma. Actually, ang gusto ko sana mangyari noon, kung meron lang akong poder o kapangyarihan, ma-restore yung building na yun. Historic building yun eh. Kumbaga, konting konting restoration lang yun. Wala namang problema kung may modernong gusali na itatayo sa tabi. Pero yung old building, since historic yun, dapat yun ma-preserve. Huwag mawala. Parang yung building dun sa Aroseros na dating ombudsman, ngayon ay Hall of Justice. Historic yun. At ang tibay. Bino mo, lumang-luma ang gawa. Nandoon lang ako kahapon for a hearing. Bino mo, luman-luma yung building. Tingin ko yun before the war or right after the war. Wala kang makikitang lamat. Wala kang crack na makikita. Ganun kasi ang construction noon. Kasi wala pa noong mga kontratistang mga congressmen at wala pa yung mga 40% na upfront na kurakot. So, 100% ng cost. Halimbawa, yan ay 10 million. Noong panahon yun, malaki na 10 million. Kung yan ay 10 million, 10 million talaga yung worth. Parang itong PGH na to, sana huwag nyo naman kupitan, mga may sakit na naman ito. Tsaka yung mga kontratista, relax na lang kayo. Wag na to. Yung iba na lang siguro. Pero attorney, alam ko under ng foundation niya, PGH. Hindi. Gobyerno talaga ito. Under to ng DOH. Pero yung foundation noon, wala na ba yun? Hindi. Siguro may foundation ito. Hindi ko alam Kasi parang na-meet ko yun. Ito nga sabi ko nga, kung ako ay magiging mambabatas, i-exempt ko sa tax ang PGH. Nagbabayad ng tax ito Ito hindi maintindihan Dalawang hospital lang sa Pilipinas ang under ng foundation. St. Luke's at Chinese General Hospital. Pareho yung charitable, hindi nagbabayad ng tax yan. Dapat yung PGH. Ganun din. Ito pa palang maganda Bukod doon sa 450 beds, mga klinika, operating rooms at ICU, meron pa siyang kitchen na maganda.
Dormitoryo para sa mga nurses siguro, saka sa mga doktor. Dining hall, may kantin pa, at may 300-seater na convention center. Wow. Kung saan pwedeng mag-discuss yung mga doktor sa mga latest na mga breakthroughs sa medical science. So, i-congratulate. Kanina pa ako Nag-iisip lang sa'yo, attorney. Oo nga kanina pa yan Nag-uusapan ka nila. Sige. Kaya batiin po natin si First Lady Liza Araneta. Tayo naman, we will give credit where credit is due. Opo, ang ating First Lady of the Philippines. First Lady, si Secretary Erbosa, si Secretary Bonoan. Ang galing nito, si Secretary Bonoan, di naman dati nagtitinda ng bangus lang. Hindi ba siya yun? Hindi ko Bonoan na bangus. Hindi ba siya yun? Hindi siya yun. Iba yun. Si Director Gerald Legaspi at si UP Chancellor Michael P. Ito pa lang budget nila. Ito pa lang budget. 60. Kanina pa ako Wala yata sa kondisyon. 675.5 million. At ito ay matatapos sa 2028. Sana matapos. Let's keep our fingers crossed. Bago 2028 pa. 2027 pala. Bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos sa 2028. Sana maabutan niya. Okay. Oo. Sana maabutan niya at ni Boying Remulla yung pagkatapos nito. Hindi, kasi sa tapat lang ng DOJ ito. Kaya dapat maabutan ni Boying Remulla. Ikaw naman, wala naman akong ibig sabihin. Ikaw naman, Hindi po, okay lang po yan. Medyo konting fast track lang. Yan, oo. Fast track. Wala nang kupitan sa fast track na. Oo. At isa pang pagbati bago tayo magtapos sa linggong ito. Yung mga naabsuelto ng hukuman sa 2013 Atimonan Shootout. Ito hindi ko kaibigan ito, hindi ko kakilala ito, hindi ko pa nakikita ito. Actually, ito nga yung nagtutulig sa kay Kong Teves, pero ito ay si Colonel Hansel Marantan na nasangkot dun sa 2013 na tinatawag na Atimonan Massacre. Okay. 12 years. Nakulong ito ng mga 3 taon kung hindi ako nagkakamali. Then, nag-grant ng bail. Kasama ni Colonel Marantan ay sina Ramon Balawag, Grant Golyo, John Paulo Carastedo, Timoteo Orig. Orig na Orig ito Siguro Orig ang pronunciation nito, no? Hindi Orig. Di ba pagka Orig, original, Orig. Joselito de Guzman, Carlo Catakis, Arturo Sarmiento, Eduardo Orona, Nelson Indal, Ryan Sardea at Rodel Talento. Ano pa yung talento nito? Ay naabsuelto ng Manila Regional Trial Court Branch 27. Opo. At sinasabi nila na wala daw pong ebidensya na sila na itong Atimonan Massacre ay rob out. Rather, sabi ng hukuman, ito ay shootout. Sapagkat unang pinaputukan ang grupo ni Marantan ng mga kriminal. In fact, tinamaan at natumba. Hindi, tinamaan ng bala si Marantan at natumba. Ito, nakalagay, he was hit. Yan, he was hit by a bullet and fell down. Kaya, gumanti ng putok yung mga pulis. Oo. At alam ko, pagtatanggol yun. Pagtatanggol, ayun the initial unlawful attack on Marantan with the use of a firearm hit and seriously injured Marantan and sent him to the ground. Bagsak, tamaan. Kaya tinamaan. Yun lang. Ayun, Hindi natin alam. Kanya, since nagkaroon daw ng panganib sa buhay ng mga pulis, nararapat lamang, justified lang na sila ay magpaputok. Kaya doon napatay yung mga kriminal na heavily armed. Heavily armed. Yan. Iyon. Ang nag-absuelto ay si Judge Soriaso sa Manila. Yan. Oy, ito nakakabahala ito Ako laging nababahala dito sa mga tirada nitong taong to, si Secretary Remulla. Yung isa. John Vic? Hindi yung Pogi. Yung isa. Yung si John Vic yung Pogi Okay, si Boying. Si Boying. Oo. Anyway, eto kasi kita mo yung tungkol sa missing sa Bungero. Bakit ba kasi ang DOJ natin
Ang hilig-hilig sa prejudgment. Hindi ko sinasabing walang krimen, ha? Magkaliwanagan po tayo. Hindi ko sinasabing walang krimen, wag panagutin yung mga taong may kasalanan dito sa mga sabungero. Ngunit, bakit ba parang pinangungunahan lagi ng ating Department of Justice ang hukuman, ang sarili niyang investigasyon? Ha? Parang assuming lagi Kita mo ang mga pahayag ni Secretary Remulla. Sabi niya, on the basis of one witness. Siyempre, may nakita ng mga bangkay. Very good naman. Tama naman yun at nakita na nga, ano? Yan. Bigla agad siyang nag-conclude na hindi naman natin alam ang basihan at hindi pa naman matagal yung investigasyon. Mayroon daw malawakang pagpatay na patungkol sa isabong. At may sangkot ba daw mga public officials at mga police officials. Hello? Ang bilis naman niya mag-conclude. Parang itong kay Tebes, 2 araw pa lang si Tebes nang guilty. Ito, siya yung producer, may director. Na hindi pa nga naimbestigahan, hindi pa nga nakikita lahat ng anggulo. Bago, itong nakakainis dito rin ha. Sinabi ni Remulla na nagyabang daw yung puno nung sindikatong yon. May sindikato na agad no? Isang witness pa lang ang nakakausap. May sindikato na, sangkot na mga public officials, sangkot na mga pulis. Binigyan niya ng bahid ang buong police force. Binigyan niya ng bahid ang lahat ng mga local officials. At eto pa, binigyan niya ng bahid ang buong judicial system ng Pilipinas. Kasi nagyabang daw. Hindi ko nga malaman kung saan, anong basihan nito Baka hearsay lang naman. Ang panghilig nitong si Boyeng Remulla sa candy. Ano yung candy? Hershey. Hearsay. Yung mga walang batayan. Di ba napakarami ng fake news nito? Opo. Kaya uuwi na daw si Tebes ilang beses. Napauwi nila pero kamakailan lang. Ilang beses nila sinasabing malapit nang matapos, may extradite o binraso pa nila. Kung hindi pa nila binraso, hindi pa niya napauwi, di ba? Etong si Harry Roque. Di ba? Kaya uuwi na daw, wala daw asylum, hindi na daw pwede magtagal sa Netherlands. Ayun ay makapagtuturo pa pala sa isang universidad doon. Eto, sinabi na naman niya, nagyabang yung head ng sindikato, kaya daw niya kahit anong korte. Ngayon, kinakausap niya yung Chief Justice. Teka muna. Ano bang problema nitong taong ito na parang, kung ang tingin niya kung ano yung conclusion niya, yun na yun ang katotohanan. At kakausapin mo pa yung Chief Justice, agad-agaran. Tignan mo muna. Kasi hindi porkit nagyabang isang tao, kaya ko yan. Kaya nga niya yan. Tignan mo muna. Parang sinabi mo na rin na dahil mayaman itong taong ito, ay kaya niya ang hukuman. Hindi siya kayang i-convict. Hindi siya kayang ipa-aresto dahil mayaman siya. Parang sinabi mo na rin, may problema ang buong judicial system natin na kapag mayaman ay hindi kayang i-convict, walang justice. Kung yan ang reasoning ni Boyeng Remulla, pwede rin nating sabihin, kaya na-absuelto yung anak mo kasi makapangyarihan kayo dahil mayaman kayo, nasa poder ka. Ganun ba yun? Hindi ganun yun. Di lahat na lang under a cloud. Pati yung pagka-absuelto sa anak mo. Nadamay tuloy. Kaya nga, ito nga ang sinasabi ko. Wala pa naman, isang witness pa lang, yung sinabi, ang pangalan nun, Totoy ba yun? Totoy alias Totong. Titong. Toting. Titong. Ang pangalan nun, Kwan? Totong Day. Totoy. Totoy nga. Hindi ko malaman kung Totoy, Titoy, Toti. Hindi naman, ibang mga kombinasyon, parang pangit Totoy, Titoy, Toti. Susunod, pangit. Pag maraming, attorney, pag maraming naniwala sa kanya, lalabas na wala tayong justice system sa bansa. Yun nga, bakit ganun ang assumption? Base lamang sa hilaw na investigasyon. Yan ang mabigat sa ating justice system. Yan ang sinasabi ko, napaka-politicized. Nabababoy na yung justice department natin. Ang daming magagaling na professionals dyan sa justice system dahil lang yung leader mo medyo may pagkakengkoy ng konti ang takbo ng utak. Sisiraan pati judicial system. Ano ba yan? Diyos ko. Anyway, sa notang